Magandang gabi mga kapatid. Sumapit na ang ating pinakahihintay na pasimula ng mahal na araw at dalawang bagay lamang ang gusto kong sabihin sa gabing ito. Una, ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Ang pagpasok niya sa Jerusalem ay hudyat na tinanggap na niya ang kanyang magiging kapalaran, sapagkat sa Jerusalem, doon siya nakatakdang mamatay. Kung bagay, ipinasok na siya o pumasok na siya ng kusa sa death chamber. Dahil gaganapin na niya ang pinakadakilang sakripisyo ng pag-aalay ng sarili sa kanyang mga minamahal. Ano ba ang ibig sabihin ng kamatayang ito ng Panginoon? Sapagkat kung namatay lamang siya at wala nang nangyari pagkatapos, magiging talunan si Jesucristo. Dahil wala namang nangyari, nauwi lamang sa madugo, marahas na kamatayan, pero wala naman siyang napatunayan. Pero dahil alam niya na ang kanyang ginagawa ay alang-alang sa pag-ibig sa sangkatauhan at sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Totoo yung mga isinisigaw ng mga tao, Hosana sa anak ni David, sapagkat ang karugtong ng kamatayang ito ay ang pagdiriwang na rin ng tagumpay niya. Oo, ang napatunayan niya sa kanyang kamatayan ay mahal niya tayo. Sapagkat sino ba naman ang pwedeng mag-alay ng buhay na wala nang itinira sa kanyang sarili? Ibinigay ang lahat-lahat. Tinatawag nating kenosis or self-emptying. Kinalimutan niya pati kasalanan natin. Dinala niya ito doon sa krus upang maalaala lamang nating mga tao ay may isang taong namatay para sa iyo at para sa akin, alang-alang sa pagmamahal. At dahil dito sa pagmamahal na ito at sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama, siya'y muling binuhay. Kaya hindi talunan si Jesus sa kanyang kamatayan sa krus. Ito ay sagisag at tugatog ng tagumpay ng Panginoon. Napawi niya ang dagok na dala ng kasalanan at ng kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya justified na justified. May kabuluhan ang kanyang pagkakasakit at kamatayan dahil sa muling pagkabuhay. Kaya ito mga kapatid, ang ating papasukin sa mga mahal na araw na ito, lalo na sa tinatawag na Easter Triduum, magmulang Huwebes Santo, Biyernes Santo at ang ating pagdiriwang ng Easter Vigil sa Sabado ng gabi. Ito yung 3 araw na pinakamahalaga at tugatog ng katagumpayan ng Kristyanismo at ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig at paghahandog ng sarili. Pwede na tayong makaakyat sa kanyang aakyatan sa langit dahil yun ang pangako at kalooban ng Ama para sa hindi lang para kay Jesucristo. Hindi naman kailangan magtagumpay ni Jesucristo sapagkat perpekto na siya eh. Sa lahat ng bagay, nasa sa Kanya na. Para kanino ang tagumpay ni Kristo? Kailangan niya ba ng buhay
o magtagumpay sa kasalanan, wala naman siyang kasalanan. Ang tagumpay ng Panginoon ay para sa inyo at para sa akin, sa ating lahat. Kung kaya, hindi na kiniklaim ng Panginoon ang tagumpay sapagkat siya'y dati na sa pasimula pa'y matagumpay na. Wala na tayong pwedeng idaragdag sa Panginoon. Pero kailangan tayo ang madagdagan dahil tayo ang pumapasok sa krus at sa kamatayan araw-araw. Kaya mahalaga na ito ang palaging maaalaala natin, hindi lamang sa panahon ng Kwaresma at ng mga mahal na araw, kundi sa buong buhay natin, na ang tagumpay ni Kristo ay para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Dahil nais niya na palaging ang pag-ibig niya ay sumasa atin upang sa lahat ng panahon, sa mabuhay tayo at sa mamatay, kapiling natin ang Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Iyan ang saysay at kabuluhan ng ating mga liturhiya at pagdiriwang. Atin ang ipinangungunahan at ipinagpapauna, parang ina-anticipate na natin ang pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap. Ngayon pa lamang ay ipinagdiriwang na natin ang ating tagumpay at ang tagumpay ni Kristo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang dakilang araw na ito ng pagpasok sa Jerusalem ay para sa ating lahat. Dahil si Kristo mamamatay pero hindi siya hanggang kamatayan na lamang. Dahil siya'y magtatagumpay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kung kaya marapat lamang na tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos dahil may nagmahal at may nagmamahal sa atin hanggang ngayon. Kung sinasabi mo na walang nagmamahal sa iyo, iyan ay malaking kasinungalingan, napakana at patibong ng demonyo na isipin mong walang nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa atin, namatay pa nga siya para sa iyo. Bakit mo sasabihin? Sinungaling ka kung sasabihin mo yan. Sapagkat si Kristo ang unang nagmahal. At sa pagmamahal na ito, tayo'y tumutugon lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa maraming mga tao na nauna na sa atin, manamatay, naging banal, at nagtagumpay, sumusunod lamang tayo sa yapak ni Kristo. Kung kaya, katagumpayan palagi ang dulot ng krus sa ating buhay. At ito'y dapat nating ipagbunyi at pasalamatan. Sa ilang araw na ating paghahanda para sa muling pagkabuhay, sana'y maging makabuluhan pa rin ang mga araw na ito at paglalo nating pagtingin ang ating pagdiriwang at pakikilahok, hindi lamang sa mga liturhiya, kundi sa inaasam ng Diyos at inaasahan para sa ating bilang mga mananampalataya. Tumayo tayo mga kapatid sa tayong lahat at ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya.